abs nito ang siyang magandang tanawin na gusto kong tingnan maliban sa lunti ang paligid na mayroon sa lugar na ito. At bigla ko naalala kung anong pakiramdam na sumandal sa matipuno nitong katawan nang yakapin niya ako buong magdamag kagabi. Hindi pa rin nagsasalita si Sir Xavier kahit na nakalabas na ito ng banyo at ngayon ay kasalukuyang nag-aayos ng sarili. Mabilis lang nitong isunuot ang t-shirt na kulay gray nang padaanin nito sa braso at leg. Ipinilig pa nito saglit ang ulo para matanggal ang ibang tubig sa buhok nito na nagpadagdag ng kakaibang itsura nito kapag bagong paligo. Let's go? Nagulat pa ako nang yayain niya ako. Saan kami pupunta? Po? I said let's go. Pagkatapos natin kumain ay ipapasyal daw tayo ni Manong Lito sa ibang parte ng village nila. Pagbibigay alam nito sa akin. Hindi ko man direktang sinabi kagabi kung gusto kong mamasyal o hindi sa lugar na ito, ay ito pa rin ang nagdesisyon para sa akin. Sasama ako sa kanya kasi ay wala naman akong choice, kaysa maiwan ako mag-isa dito at magmukmuk. Aasa na lang ako na tutuparin nito ang sinabi niya sa akin kagabi na ginagawa nito ang lahat ng paraan para makabalik kami agad sa Manila. Katulad ng sinabi ni Sir Xavier ay kumain muna kami ng umagahan para hindi daw kami magutom sa pupuntahan namin. Pareho kaming ginanahan sa kinain naming umagahan na pritong tuyo, saging at talong. May kasama pa itong sausawan ng kamatis at sibuyas. Meron ding sariwang manggang hinog na dinala si Helen na matagal ko nang gustong kainin at dito ko lang pala matitikman. Careful! Narinig ko sabi ni Sir Xavier sa akin nang umaakyat na kami sa mataas na parte ng bundok. May isang hidden falls daw dito na pwede namin pasyalan. Ipinagdala din kami ng pamalit na damit ni Helen at baka daw gusto namin maligo. Hindi nakasama si Manong Lito sa pamamasyal namin dahil may importante daw itong lalakarin sa bayan at pati na ang pamimili na rin ng mga pagkain ay isasabay na daw nito. Kaya si Sandro ang nakasama namin sa pamamasyal kasama si Helen. Ma'am Monica, okay lang po kayo? Nag-aalalang tanong ni Helen sa akin nang medyo huminto ako at dahil nakaalalay sa akin si Xavier ay kahit hindi naman ito pagod ay napahinto na rin para hintayin ako. Oo naman, okay lang ako. Sabay ngiti ko sa kanila ni Sandro. Drink some water. Alok ni Sir Xavier sa akin at saglit niya akong binitiwan at binuksan ang bottled water na baon namin. Kinuha ko ito mula sa pagkakaabot nito sa akin at saka uminom ng tubig. Parang naginawaan na lalamunan ko na bahagyang nanuyot kakalakad namin. Nang malaman kanina ni Sir Xavier na hindi makakasama si Manong Lito sa pamamasyal at tanging si Sandro na lang ang mag-guide sa amin sa pamamasyal, ay gusto na nitong umurong sa lakad namin. Hindi naman ako pumayag. Siya ang may gusto nito kaya bakit ngayon ay bigla na lang ito magbaback out? Inis kong tanong sa sarili ko. Malayo pa ba ang lugar na pupuntahan natin? Sunod kong narinig na tanong ni Sir Xavier kay Helen. Si Sandro ay hindi nito kinakausap, maliban kapag si Sandro ang magtatanong o may sasabihin, saka lang ito sasagot dito. Hindi ko tuloy alam kung ano ang problema nito kay Sandro at ganoon ito patunguhan ang tao. At bigla ko naalala si Lemuel. Ganon din ang ugali nito sa tuwing kasama ko si Lemuel sa mga lakad at kapag may pinupuntahan ako. Alam kaya nito ang nangyari sa pamilya ko? Hinahanap rin kaya niya ako kung saan akong dako ng Pilipinas nakarating? Malamang ay hindi. At ano ba naman ang kinalaman niya sa gulong pinasok ng mga magulang ko? Napailing na lang ako. Kaunting lakad na lang sir at nandoon na po tayo. Pagdating po doon ay makakapagpahinga na po tayo. Tsak po na magugustuhan niyo ang tanawin doon. Nakangiting paliwanag ni Helen. Nakita kong tumango lang sa Sir Xavier at sa kanya ako muling binalikan ng tingin. Are you okay, love? Tanong muli niya sa akin na muntik ko namang ikasamid. Kailangan ba talagang pati endearment ay isama sa pagkukunwari namin? Pwede namang magpanggap kami mag-asawa pansamantala. Pero ang magtawagan pa ng mga sweet na tawagan ay medyo nakakapagdulot ng kakaibang kaba sa puso ko. Okay lang ako. Mahina akong sagot sa kanya. At muntik pa ako ma-out of balance nang walang ano-ano ay pinunasan niya ang pawis sa noo at gilid ng leeg ko gamit ang baon nitong panyo. Pinagpawisan ka na. Nag-aalala nitong sabi sa akin. Nahihiya akong tumingin sa mga kasama namin at obvious na nakatingin sila sa amin ni Sir Xavier ngayon. Si Helen ay halatang kinikilig at natutuwa sa nakikita niyang ginagawa
ni Sir Xavier sa akin. Samantalang si Sandro naman ay tahimik lang na nakamasid sa amin. Pagkatapos namin mamahinga saglit ay nagyaya na si Sandro para makapagpatuloy na kami ng paglalakad. Ilang minuto lang at nakarating na kami sa mismong falls na sinasabi ni Helen. Namangha ako sa taglay nitong ganda. Halatang virgin place pa ito dahil walang gaanong na mamasyal sa lugar na ito. May ilang tao kaming kasama pero ang karamihan ay mga bangkero na may laman din na mga namamasyal na ilang turista. Monica, Sir Xavier, kung gusto nyo ay maligo muna po kayo habang naghahanda po kami ni Sandro ng makakain natin. Suwestyon ni Helen sa amin. Wala naman talaga akong balak na maligo pero nagdala pa rin ako ng damit para sigurado. Sige, okay lang ako dito. Ikaw ba, Xavier? Baka gusto mong maligo? Baling kong tanong sa kanya. Wala naman ako sinabing masama pero hindi maipinta ang mukha nito nang marinig nito ang tanong ko. I also find here. Sasamahan na lang kita, love. Malambing nitong sagot sa akin na nagpatahimik na naman sa hindi ko mapakaling puso. Tahimik namin pinagmasdan ang ganda ng paligid. Totoo nga ang sabi ni Helen kanina na mawawala ang pagod mo kapag narating na ang lugar na ito dahil sa tahimik at nakahalinang ganda nito. Nilingon ko saglit sila Helen na nagluluto na ng pagkain namin. Gusto ko sanang tumulong kaso ay hindi na ako hinayaan ni Helen at nandito daw kami para mag-relax ni Sir Xavier. Si Sandro naman ay hubad baro na habang nag-iihaw ng isda at karne na baon namin. Hindi ko naman sinasadya na mapatingin dito pero bigla na lang nagkomento si Sir Xavier sa tabi ko. Don't look at him. Ako ang kasama at katabi mo ngayon. Sa akin ka lang dapat nakafocus. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya. Walang halong biro ang tono ng boss nito kaya alam kong may mali na naman sa mga nangyayari sa amin. Patid ba naman ang pagtingin-tingin ko sa paligid ay bawal na din? Pero malinaw ang narinig ko. Ang ibig sabihin niya ay bawal akong tumingin sa ibang lalaki. Inarapan ko na lang siya kaysa ang makipagtalo pang muli sa kanya. Ang ganda ng lugar para mag-away lang kaming dalawa. Nagpatuloy ako sa pagmamasid sa mga magagandang bagay na pwedeng makita sa lugar na kinaroroonan namin ngayon. Hindi ko nalang pinansin ang katabi ko at mukhang may topak na naman. Lilim ang lugar kung saan may magandang falls. Malinis ang tubig at talagang may engganyo kang maligo. Masarap sa pandinig ang tunog ng pagbagsak ng tubig sa ibaba mula sa taas ng bundok. Ito ang isa sa magagandang sound na napakinggan ko. It's so relaxing and definitely forget what's on my mind right now. Nahagip na naman ang paningin ko si Sandro at dahil sa sinabi ni Sir Xavier kanina, ay hindi ko na lang siya direktang tiningnan, maging nang walang paalam itong tumalong sa tubig pagkatapos nitong mag-ihaw ng ulam namin. Nakasuot ito ng pantalong maong na mag-dive ito sa tubig at umabot pa ng ilang segundo bago ito lumitaw. Hinawi pa nito ang buhok na basa at saka tumambad sa amin ang matipuno nitong katawan na batak din sa mga gawain. Siguro kaya ganoon kalaki ang mga muscles nito. Naramdaman kong tumayo si Sir Xavier sa tabi ko na makita nitong nag-dive si Sandro sa tubig. Hindi ko alam kung saan ito nagpunta at basta na lang itong umalis sa tabi ko. Napailing na lang ako at sa wakas ay nawalan din ako ng bantay kahit saglit. Dahil sa wala na akong kasama na maupo ay naisipan kong tumayo para tulungan si Helen sa paghahanda ng pagkain namin. Si Sandro ay nanatiling naliligo sa tubig kaya wala rin kasama si Helen. Tulungan na kita. Alok ko kay Helen na ikinangiti naman ito. Ayos lang po, Ma'am Monica. Palapos na rin po ako sa paghahanda ng kakainin natin at hinihintay na lang ang inihaw ni Sandro na nakasalang pa po. Wala ba ako may tutulong? Muli kong tanong sa kanya. Sunod itong umiling at nagsalita. Mag-relax na lang po kayo, Ma'am Monica. Sir Xavier nga po pala. Umalis po ata siya sa tabi niyo, ma'am. Curious nitong tanong sa akin. Wala naman ako masabi at hindi ko rin alam kung saan ito nagpunta. Nagkibit balikat lang ako sa kanya. Mukha po atang nagselo si Sir kay Sandro. Walang ano-ano'y dugtong nito. Napatingin ako agad sa gawin niya. Para itong manghuhula na nakababasa ng iniisip ng ibang tao. O baka naman nagkataon lang ang sinabi niya. Ha? Ano nagselos? Kunwari kong balik na tanong sa kanya.
Kanina po kasi napansin ko na masama ang tingin ni Sir Xavier kay Sandro habang nakatingin po kayo sa kanya nung tumalon siya sa tubig. Nahubad baro. Kaya naisip ko na baka nagselo si Sir Xavier kay Sandro. Walang prenong sabi ni Helen na nagpangiwi sa akin. Hindi ko naman alam kung paano dadepensahan ang sarili ko kaya alangan lang akong ngumiti sa kanya. Ilang sandali pa ay bumalik si Sir Xavier sa lugar ko nasaan ang mga gamit namin, pati ang mga pagkaing dala namin kanina nang umakyat kami dito sa bundok. Kahit na nakasuot lang ng simpleng t-shirt at pantalong maong si Sir Xavier, ay nagibabaw pa rin ang kakaiba nitong itsura sa karamihan ng mga lalaki sa lugar na ito. Sa puti at kinis ng balat nito ay hindi mo may pagkakailang hindi ito taga Manila. Paano pa kaya kung malaman ng mga tao sa paligid namin na mayaman itong tao at may mga negosyo sa Manila? Maliban doon ay nagaling din ito sa kilalang pamilya sa syudad. Baka wala nang ginawa ang ibang babae sa paligid namin kung hindi ang makiusyoso. Katulad ngayon, marami sa mga babaeng turista ay nakatingin sa kanya habang papalapit sa kinaroroonan namin ni Helen at may bitbit na hilaw na mangga. May kasama pang ilang dahon ng ilang piraso ng bunga na kinuha nito. Sariwang-sariwa ang itsura nito. Berdeng-berde. Oh, ayan na po pala si Sir Xavier, Ma'am Monica. Tamang-tama't makakakain na tayo. At in fairness ang sweet niyo po sa inyo, Ma'am Monica. Naghanap pa po talaga si Sir na mangga para maibigay sa'yo. Kinikilig nitong komento na nginitian ko lang. Sakto naman na nasa harapan na namin si Sir Xavier nang umahon sa tubig si Sandro at iwinagwag pa nito ang ulo para matanggal ang tubig sa buhok nito. Nagbawi ako agad ng tingin sa kanya at baka mamaya ay mapagalitan na naman ako ng katabi ko. May bitbit pa naman itong mga mangga ngayon. Ikinuha kita ng mangga. Gusto mo bang kainin? Tanong ni Sir Xavier sa akin. Hindi katulad kanina ay mahinahon na ito habang kausap ako. Hindi na mukhang may topak at mainit ang ulo. Tumango lang ako sa tanong niya at agad na sumingit si Helen sa usapan namin. Kumain na po kayo, Sir Xavier. Ma'am Monica, ako na po ang bahalang magbalat ng mangga para makain nyo. Sunod nitong nilingon si Sandro na hubad baro pa rin at basang-basa ang suot nitong pantalon. Magdamit ka na nga, Sandro, at nakakawalang gana ang katawan mo, no? Biro ni Helen na ikinaismid naman ito. Nag-focus na lang ako sa pagkuha ng plato para makakain na kami. Inabutan ko ng isang plato si Sir Xavier at sabay kaming kumuha ng ulam at kanin. Binaliwala ko na rin ang presensya ni Sandro sa harapan ko dahil alam kong may magagalit na naman kung sakali magkamali ako ng tingin dito habang nakahubad. Nang makakuha na kami ng pagkain ni Sir Xavier ay niyaya niya ako sa isang gilid na maaari kami makaupo na maayos habang kumakain. Nakatalikod kami sa pinanggalingan namin kung saan kami kumuha ng mga pagkain. Magkatabi kaming kumain at hindi ako agad nakapagsimula na galawin ang pagkain ko dahil wala palang dalang kutsara at tinidor sa Helen dahil sinadya nitong gawin iyon. Mas mainam daw kung masubukan namin kumain ng nakakamay sa ganitong klaseng lugar. Ipinatong muna ni Sir Xavier ang plato nito sa isang malapad na bato at sunod nitong kinuha ang sakin. Magugas muna tayo ng kamay, sabi niya at sa kanya ako inalalayan para makatayo. Sa isang mababaw na bahagi kami ng lugar kung saan may umaagos na tubig. Tumalong ko para makapaghugas ng kamay. Sandali kong tiningnan si Sir Xavier sa tabi ko na seryoso sa ginagawang paghuhugas ng mga kamay nito. Sinundan ko na lang ang ginagawa niya at saka magkasabay kami muling tumayo. Katulad kanina ay inalalayan niya ako sa paglalakad dahil madulas ang ilang parte ng lugar, lalo na ang may mga bato na daanan. Naupo muli kami sa inuupuan namin kanina at nagsimula na kaming kumain. Pinagbalat pa niya ako ng hipon at alimango na pinakanagustuhan ko sa lahat. Ang isda at karne na niluto ni Sandro ay tinikman ko na lang ng konti at saka ko inilagay sa plato ni Sir Xavier. Hindi naman ito nagreklamo sa ginawa ko at ito na ang umubos sa mga iyon. Nag-focus na lang ako sa mga hipon na inilalagay niya sa plato ko. Maging alimasag na matagal ko na rin hindi nakain. Pinasingawan lang daw ito ni Helen at binuhusan ng oil pero kakaiba ang lasa nito at talagang mapaparami ka ng kain. Isama pa ang magandang lugar sa paligid namin. Maski ang personal na pagbabalat ni Sir Xavier ng mga seafoods na ito ay nagbigay sa akin ng kakaibang saya.
Halos hindi na ito nakakain ng marami para lang masiguro na may mailagay itong pagkain sa plato ko na para sa akin ay isa sa mga sweet side nito. Sa shop ay palagi din ito nag-o-order ng pagkain para makakain kami ng maayos pagkatapos ng maghapon namin pagtatrabaho. Ang palagi niyang sinasabi ay kalimutan ko na ang ilang bagay, wag lang ang pagkain sa tamang oras. Dahil hindi maganda sa katawan na nagpapalipas ng gutom na sinang-ayunan ko naman. Pagkatapos namin kumain ay naglakad-lakad muna kami ni Sir Xavier para matagtag ang kinain namin sa tiyan. Tinuro din niya sa akin kung saan ito kinuha ang mga manggang bit-bit nito kanina. Hindi ko ma-imagine kung paano nito nakuha ang mga iyon sa matataas na sanga ng mangga. Pero na maisip ko na matangkad naman ito ay sisiw na ditong abutin ng mga manggang hilaw na ibinigay niya sa akin kanina. Habang papauwi kami ay nanatiling nasa tabi ko lang si Sir Xavier. Guardyado niya ako at tila ayaw niya ako makapagkwentuhan man lang kay Helen at Sandro. Habang naglalakad kami pabalik ng village. Umabot din ng halos 1 oras ang paglalakad namin bago kami makabalik sa bahay na tinutuluyan namin ni Sir Xavier. Nagpasalamat din ako kay Helen at Sandro na sumama sa amin ngayong maghapon sa pamamasyal. Pagkaligo namin galing sa pamamasyal ay kumain na rin kami ng hapunan para maagang makatulog. Pinauna na uli ako magpalit ng pantulog at makagamit ng banyo para magsipilyo. Sa kasalukuyan ay ito naman ang gumamit ng banyo. Hindi na ako nanibago na magkasama pa rin kami hanggang ngayon sa iisang kwarto. Magkunwari man ako na ayoko talaga siyang makatabi ay magmumukha lang akong sinungalin lalo na sa sarili ko. Yun ang gusto ng puso ko. Ang makasama siya palagi pero kapag pumapasok sa isipan ko maraming bagay ay mas nangingibabaw ang pagiging matigas ng puso ko. Mali ang manatiling nasa tabi ng taong nagbibigay sa iyo ng saya. Pero sa huli ay magdudulot din ng lungkot at bighati kapag tuluyan na kayong nagkahiwalay sa dulo. Hinintay ko makalabas ng banyo si Sir Xavier bago ako humiga sa higaan namin. Gusto kong sabay kaming mahiga at matulog. Ang pakiramdam na nasa tabi ko siya, lalo na sa gabing katulad nito, ay isang pakiramdam na secured ako sa anumang bagay o maaaring mangyari. Pag nasa tabi ko siya, ay nawawalang lahat ng takot na meron ako at natututo ako magtiwala sa kanya na magiging okay din ang lahat ng bagay sa amin. Basta't magkasama kaming dalawa na harapin ito. Nang bumukas ang banyo, ay agad akong napatingin doon. At muli ay nakita ko si Sir Xavier na bagong ligo at fresh na fresh ang itsura nito. Nagpupunas ito ng buhok sa ulo nang aksidenteng magtama ang mga mata namin. Hindi ko alam kung bakit hindi ako masanay-sanay sa tuwing tinititigan niya ako ng mariin, kahit na matagal na kaming magkakilala at magkasama. Ang bawat titig niya ay may malalim na ibig sabihin na hindi ko malalaman ang katotohanan sa likod ng mga titig na iyon kung hindi ko lubusang ilalapit ang sarili ko sa kanya. Pero ang pagiging malapit ko naman sa kanya ay nangangahulugan na tinataya ko ang buhay at kaligayahan ko sa kanya. Katulad kagabi, ay isinampay nito sa board ng papag sa paanan namin ang towel na ginamit nito katabian sa akin. At saka ito umupo sa higaan katabi ko. Hindi to nagsasalita nang ibalot nito sa katawan ang kumot na gamit namin kagabi na 2. Ito ang naging panlaban namin sa lamig na dala ng panahon maliban sa mga katawan naming magkayakap buong magdamag. Nauna itong mahiga sa papag at inalagay nito ang 2 kamay sa ilalim ng ulo sakat tumingin sa taas. Napansin ko agad ang pag-umbok ng mga muscles nito sa braso matapos nitong gawin ang bagay na iyon. Kahit na nakasuot na ito ng t-shirt na puti ay bakat na bakat pa rin ang laki ng mga muscles nito sa balikat at braso. Bigla ako nakalimot at wala sa loob ko na ilang segundo ko na pala siyang tinititigan sa ganoong post. Hindi ka pa ba mahihiga? Yun ang tanong na nagpabalik ng katinoan ko. Para akong namahika at naipilig pa ang ulo ko para iwaksi ang kakaiba na namang temptasyon na namumuo sa isipan ko. Bahagya akong hinila ang kumot na gamit naming 2 pataas sa dibdib ko. Ngayon ay pareho na kaming nakatunghay sa taas habang tahimik naming dinadama ang katahimikan ng kapaligiran. Monica? Sunod kong narinig na tawag niya sa pangalan ko. Napalingon ako sa kanya. Katulad kanina at parang nahipnotismo ko sa bawat titig na ipinupukol niya sa akin. Bakit po? Naisip kong isagot sa kanya. Can you please eliminate that word po?
when you are with me? Parang nainis nitong sabi sa akin. Ano po bang masama sa paggamit ko ng po sa tuwing magkasama tayong dalawa? Dahil hindi tama. Ha? Nakang tanong ko sa kanya. We are husband and wife, right? Aba, at hindi man lang nagdalawang isip na sabihin ang bagay na iyon bilang depensa sa tanong ko. Oo, tama po kayo. Mag-asawa tayo sa harap lang ng mga tao sa village na ito. At sa totoong buhay ay hindi. Hirit ko naman pangiinis sa kanya. Saglit na katahimikan ang sumunod na namayani sa amin dalawa at nagulat na lang ako nang maramdaman ko ang paggalaw ni Sir Xavier palapit sa akin. Sobrang lapit niya sa akin na halos maduling ako. Ang lakas ng kalabog ng dibdib ko ay mas malakas pa sa mga tunog na naririnig namin sa labas paggabi. Sunod kong naramdaman ang paghaplos niya sa balikat ko, pababa sa braso ko, at hindi nagtagal ay sa isa kong kamay, nakahawak sa dulo ng kumot. Habang ginagawa nito ang mga bagay na iyon ay mariin siyang nakatitig sa akin at hindi malang kumurap kahit isang beses. Paano kung gawin na natin totoo ang ginagawa ng tunay na mag-asawa? Walang ano-ano ay tanong ni Sir Xavier sa akin. Ako naman ang napatulala muli at hindi alam ang gagawin habang patuloy ang pagdagundong ng malakas na tambol sa dibdib ko. Nawalan ako ng imik nang unti-unti ay lumapit ang mukha ni Sir Xavier sa akin, partikular sa mga labi ko. Mabilis at tila may pananabik niyang inangkin ang aking mga labi na naging dahilan kung bakit napatihaya ako ng tuluyan. Ang pagtutol na dapat ay gawin ko ay naglaho dahil sa kakaibang pananabik din ng puso na napunan nang sa wakas ay maulit ang pag-angkin niya sa aking mga labi. Dahil sa kabiglaan ay halos hindi ko na naramdaman ang pagpatong niya sa akin na ngayon ay nagdudulot ng bigat sa ibabaw ko. Saglit siyang huminto sa paghalik sa akin at tinitigan niya ng mariin ang mukha ko. Sunod ay ang paghaplos sa makinis kong mukha na parang isang malambot na bagay na ingat itong hawakan. Sinalubong ko ang kanyang mga titig at nakita ko sa mga mata niya ang isang katotohanang hindi ko nakikita sa tuwing kasama ko siya. Ang pakiramdam na mas mangingibabaw ang makasama ko siya ngayong gabi at makapiling ay ang siyang nasa isip at puso ko. Nag-aalinlangan man ako sa maaaring mangyari sa kinabukasan ay handa kong ipagkatiwala sa kanya ang buhay ko sa kasalukuyan. Ang saya sa mga mata ni Sir Xavier habang nakatitig ito sa akin, ang siyang nagbigay ng lakas sa akin na hindi matakot habang kasama ko siya. Muli niyang pinaramdam sa akin ang saya na makapiling ang taong buong buhay mong hinintay at umaasang makakasama mo hanggang sa pagtanda. Ang mga halik niya ay naging mapusok na hindi ko na halos masagot dahil sa sari-saring emosyon na bumabalot ngayon sa akin. Takot at pag-aalinlangan. Ang lahat ng iyon ay pansamantala kong itatago sa puso ko para bigyan daan ang saya at pananabik na makasama ko si Sir Xavier kahit sa gabi lang na ito. Gaano ko man itanggi na mali ang mga nangyayari sa amin, ay kusa pa rin umaasa ang puso ko na magiging maayos dahil magkasama kami ngayong dalawa. Pareho kaming kapos sa hininga na maghiwalay ang mga labi namin at sinamantala iyon ni Sir Xavier para titigan akong muli ng mariin. Will you allow me? Seryoso nitong tanong sa akin at tila iyon ang isa sa pinakamahirap na tanong na dapat kong sagutin sa buong buhay ko. Nagpatuloy siya sa paghaplos sa aking mukha. Kung hindi ko hayaang sumaya ang sarili ko ngayong gabi, ay baka hindi ko na ito maranasan kahit kailan dahil siya lang ang nag-iisang lalaking gusto kong pag-alayan ng buo kong pagkatao. Kasalanan man o hindi ang ipagkaloob ko sa kanya ang dangal at puri ko, ay gagawin ko pa rin ang bagay na magpapasaya sa akin at dadalhin ko hanggang sa huling hininga ko. Isang tango ang ginawa ko para bigyan siya ng signal na pumapayag ako sa hiling niya. Isang tango ang ginawa ko para bigyan siya ng signal na pumapayag ako sa hiling niya. At mula doon ay muli namin pinagsaluhan ng mainit na halik na wala nang makapipigil pa sa aming dalawa. Love, can I have you now? I wanted you so much. Bulong niya sa akin at alam kong gustong gusto na nitong makuha ang bagay na pinagkakaingatan ko. Hinaplos ko ang kanyang gwapong mukha at saka tumango. Ito ang pinakamasayang gabi ng buhay ko at hindi ko makakalimutan. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sir Xavier. Ngiti na nagtagumpay at muli itong bumulong sa akin.
I'll make you the happiest woman tonight, love. I'll promise you that. You will never forget this night. Forever. Malambing niyang sabi sa akin na lalong nagpadagdag ng init na nararamdaman ko sa kaibuturan ko. At ang sumunod na nangyari ay inari na nga niya ako. Ang puso at ang katawan ko ay kusang nagpaubaya sa kanya dahil yun ang tanging magpapasaya sa buo kong pagkatao. Sunod kong naramdaman ang pagdikit ng gwapo niyang mukha sa noo ko pagkatapos. Pareho kaming pagod at hinahabol ang bawat hininga namin. You are now mine, Monica. Sakin ka lang. Dahil sa pagod ng katawan ko ay hindi naging malinaw ang lahat ng sinabi niya sa akin. Ang alam ko lang ay marahan siyang umalis sa ibabaw ko pagkatapos niya akong angkinin at masuyo akong binalot ng kumot na gamit namin sa pagtulog. Inilapat niya din ang ulo ko sa matipuno nitong braso para doon ako umunan at sunod kong naramdaman ang kapayapaan sa puso at isipan habang kapiling ko ngayong gabi ang lalaking pinakamamahal ko. Mabibining halik sa labi ko at buo kong mukha ang tuluyang nagpagising sa akin ng sumunod na umaga. Nanibago ako sa pakiramdam ng katawan ko ngayon. Kahit na nakapikit pa ay iniinda ng katawan ko ang sakit, partikular sa gawing ibaba ko. Masakit, mahapdi at pakiramdam ko ay literal na hindi ako makakalakad ng maayos ngayon. Ilang beses ba naman na may nangyari sa amin ni Xavier kagabi at pati noong madaling araw. Walang kahit isang pagtutol ang ginawa ko nang paulit-ulit niya akong inangkin. Kaya ito ang naging resulta. Napahawak ako sa dulo ng kumot na nakabalot sa akin, saka ko unti-unting minulat ang mga mata ko at hindi nga ako nagkamali. At si Xavier ang siyang nasa tabi ko. Mula sa paghila ko ng kumot ay biglang gumalaw ito at nagising. Kinabahan ako at parang gusto ko nalang magtakip ng kumot para lang hindi na niya ako makita, maging ang itsura ko ngayon. Good morning, love. Masuyo niyang bati sa akin at saka niya ako muling hinalikan sa labi. Hindi ako pumikit nang gawin niya ang bagay na iyon. Nanatili ako nakatitig sa kanya ng mariin hanggang sa muli siya nagsalita. Are you still feel sore? Down there? Pabulong niyang tanong sa akin na nagpalaki ng mga mata ko. Ano bang bibig niyang sabihin na masakit pa ba? Siyempre, alam mo na yun, Monica. Sagot naman ang isip ko kaya saglit akong gumalaw para putulin ang anumang nakakadistract na tanong niya sa akin. Hindi pa rin malinaw ang lahat sa amin at kung ano ang kahihinatnan ng anumang nangyari sa amin kagabi. Kailangan namin mag-usap at handa ko naman tanggapin ang lahat dahil ginusto kong isuko sa kanya ang lahat-lahat ng meron ako. May problema ba, love? Nagtatakang tanong ni Xavier sa akin. Hindi ko siya matingnan ng diretso dahil sa takot na malaman ko na hanggang dito na lang kami. Na kahit gaano kami kasaya kagabi ay hindi naman iyon ang katotohanan na meron kami. Yung tungkol sa nangyari sa atin kagabi. Mahina akong panimula. Napahawak ako sa braso ko nang tuluyan na akong makaupo sa papag kahit na iniinda ko ang sakit sa ibaba ko. Nararamdaman ko pa din hanggang ngayon ang mga labi niya sa iba't ibang parte ng katawan ko nang subukan kong himasin naman ang bandang leeg ko habang hindi ko siya matingnan ng diretso sa mata. What about what happened to us last night? Ulit niyang tanong sa akin. Kinabahan na naman ako ng todo at hindi ko alam kung paano ko dudugtungan ang huli kong sinabi. Alam ko naman na mali na pumayag akong may mangyari sa ating dalawa kagabi dahil sinadya kong huminto sa pagsasalita dahil parang may batong nakaharang sa lalamunan ko at hindi ko masabi ang pangalan ni Hazel na alam kong magagalit kapag nalaman nito nangyari sa amin ng boyfriend nito. Ano bang gusto mong sabihin, love? Mas lumapit pa ang distansya ni Xavier sa akin at mas lalo kong hinigpitan ng hawak ko sa dulo ng kumot na nakabalot sa katawan ko ngayon. Si Hazel, magagalit siya kapag nalaman niya nangyari sa atin kagabi. Kaya kung pwede sana ay wag na lang natin pag-usapan pa ang tungkol doon. Nahihiya akong sagot sa kanya. Biglang nagiba ang aura ng gwapong muka ni Xavier at pati ang kilay nito ay nagsalubong nang marinig ang sinabi ko. What do you mean na wag na lang natin pag-usapan ang nangyari sa atin kagabi? And about Hazel? Bakit naman siya napasok sa usapan natin? Nasa tono ni Xavier ang hindi makapaniwala sa sinabi ko. Girlfriend mo siya, hindi ba? Naiiyak kong tanong sa kanya.
Gaano ba kasakit na sa mismong bibig ko manggaling ang tanong na iyon? At may mas sasakit pa ba na sa mismong harapan ni Xavier manggaling ang sagot sa tanong ko na obvious naman dati pa ang sagot? Palagi magkasama ang dalawa. Laman sila ng mga magazine at dyaryo. Bagay na bagay daw ang dalawa bilang couple. Sino bang hindi magkakandaiyak na ngayon ay personal ko nang tinatanong sa kanya ang bagay na iyon?